Sa maraming pasabog mga sangkay, mukhang ito yung pinakamalala na pasabog na sasambulat sa lahat ng mga Pilipino. Okay, eto, handa na ba kayo? Naka-seatbelt na ba kayo? Hindi, kasi napakatindi nitong pasabog natin ngayon mga sangkay. At talagang magugulantang ang lahat ng mga kababayan po natin. Well, ang nakikita ko dito mga sangkay, mukhang mukhang may tatamaan po talaga, no? Patungkol po ito sa flood control at mga project sa DPWH na matagal na pong nananalaytay. Mayroon po tayong pasabog dyan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay nakarating na sa 1.56 million subscribers. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na nga po mga sangkay yung balita. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below. Hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Ngayon kasi, nakakalkal na yung mga information. Ang gagaling din po talaga ng netizens. At ngayon, mga sangkay, yung problema sa DPWH, ni-reveal na pala ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ni-reveal na yung patungkol sa mga ghost projects. 2020 pa. Eto, tingnan po ninyo. Ito talagang, alam nyo nung nakita ko ito, at may mga nag-post nga po mga sangkay, pag binasa mo yung comment section, mabilis ang atake ng mga DDS dyan eh. Pero dito, hindi po talaga nila masagot. Kasi malamang yung iba sa kanila, mukhang napailing. Why? Bakit walang ginawa? Ito, Duterte says, ghost projects rampant in DPWH. Kailan to? November 6, 2020, alas 12 ng umaga. Alas 12 ng hating gabi. Ayan po, 12:09 a.m. Ito yung sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, nagulat ako, Diyos mo, Marimar. Ibig sabihin may alam si PRRD. Pero, ito yung tanong ko. May naalala ba kayo na may sinibak si PRRD na tauhan ng DPWH? Wala. Mismo si Villar na siyang tumatay yung sekretary noon, hindi nasibak. Pero ni-reveal niya po mismo ito mga sangkay. Oh, ito, panoorin natin. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. Sinabi niya dito, ghost is yung ghost projects. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Kita nyo? Regional Director. Alam ni PRRD. Pero magugulat ka na lang. Bakit walang action? Kita nyo ngayon, mga sangkay? Si PBBM lamang. Yung may bayag talaga. Kaya nga, kung ikukumpara natin kung sino yung weak sa dalawa, PBBM versus former President Rodrigo Duterte, matutukoy nyo kaagad eh. Biruin yung mga sangkay, ang laking pasabog na ito. Pero hindi po napansin. Bakit? Walang investigasyon, walang nasibak, ni yung mga proyekto na sinasabing ghost project, hindi pinuntahan, hindi natin nakita. Ngayon kay PBBM, anong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Gumawa po siya ng website matapos niyang ipasabog ito sa mismong SONA at ipasabog yung top 15 na humakot sa pera ng kaban ng bayan ng mga kontratista. Naglabas po siya ng website. Step by step, website na makikita lahat doon ng flood controls. Lahat ng projects. Tapos, pinuntahan yung mga sinasabing ghost projects at mga substandard.
Grabe yung aksyon. At ngayon, mga sangkay, mukhang may ipapakulong pa. Pero maliban dyan, mga sangkay, nagtanggalan. Marami na pong tinanggal na mga regional director na sinasabi ni PRRD sa panahon natin ngayon, panahon po ni PBBM. May mga opisyal ng DPWH ang tinanggal. At all out na nga po ito ngayon kasi pinagre-resign lahat. Mukhang marami po ang magiging bakante sa DPWH na mga opisina. May makasinibak na mga sangkay. At ngayon, kayo maniniwala ba kayo na hindi sinibak ni BBM si Bunuan? Grace exit na lamang po yun. Sibak talaga yun. Kung marinig nyo lang yung sinabi ni Attorney Claire Castro, sabi niya, may nasibak ba na sekretary nung panahon ni former President Rodrigo Duterte? So, nung narinig ko yun, alam ko na mukhang sinibak nga si Bunuan. Pinagagawa lang ng letter na kunwari, nagkusa siyang mag-resign. So, yung malaking pasabog, ito kung may mga nanonood na DDS, bakit walang ginawa si PRRD? Ayan yung video. Alam niya na may mga ghost projects nung panahon niya. At matagal na po ito, mga sangkay. Rampant daw po ito sa DPWH. Matagal na po ito nangyayari. Sinabi na po yan ng COA. Pero bakit walang ginawang aksyon si PRRD? At that time pa lang, para natigil na ito. Bakit kailangan pang dumating si PBBM para matigil ang lahat? Ako, may sagot ako dyan. Si BBM kasi, palihim yan kung trumabaho. Matapang yan. Ilocano yan eh. Pero, mga sangkay, ito ang matindi. Hindi kayang tapalan si PBBM ng pera. I'm not saying na yung mga naunang presidente, tinapalan lang ng pera. Pero ang gusto ko lang i-emphasize dito, hindi kayang bigyan ng pera si BBM, hindi kayang pababain yung mga desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng pera. Bakit? Mas mayaman pa po yan sa mga mayayaman sa Pilipinas. Baka ihampas sa kanila yung Marcos wealth ni BBM kapag ginawa nila yan. Barya lang yan sa kanila. Sa mga Marcos. Kung kaya siya lamang po ang kaisa-isang presidente na nag-reveal neto. Sa mahabang panahon, just imagine. Kayo ba? Ito ang tanong ko sa inyo. Kayo ba, wala kayong alam ng mga ghost projects? Huwag tayo magtanga-tangahan. Marami po tayong alam. Pero hindi lamang po natin masabi. Kasi nga po, sino ba tayo? Di ba? Mas maganda dyan kung ang magre-reveal mismong presidente. At ito po yung inihintay natin. Si BBM lamang yung kaisa-isang presidente na nag-reveal nito. Walang iba. Tamo si PRRD. May ginawa ba? Sasabihin ng iba, blinacklist lang naman niya yung iba mga kontratista. Guys, ang blinacklist lamang po ni PRRD. Pangalan ng mga kumpanya. Kaya nga nakabalik yung mga diskaya eh. At kung ipagmamalaki yung pagba-blacklist sa mga kontratista at that time, yun lang ang ginawa. Wala man lang pinakulong. Walang inimbestigahan. Walang kinalampag na mga kontratista. Ganun lang ang ginawa. Why? 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 Nag-gets na ba ako, mga sangkay? Wala lang, this is very interesting to know, mga sangkay, na may ganito palang information. Ayan mismong si Pangulong Duterte ang nag-reveal nito. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects. Sabi niya mag-audit. Sinabi niya. Pero may nangyari ba? Wala. Ngayon, si BBM, yan ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nagawa ni Pangulong Duterte. To determine if they are ghost projects or not. Hindi nga niya pinuntahan yung mga sinasabing ghost project. So, papaano yan? Nasa almost 14,000 yung mga flood control nung panahon ni PRRD na sinasabing completed. Totoo kayang nag-i-exist yun? Guys, hindi natin alam. Kasi nga walang ginawa talaga eh. May mga DDS ba dito? Sige nga, paano nyo ipapaliwanag to? Paano nyo ipapaliwanag yan? Diyos me, Marimar. And I think they are plenty.
And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. Oh. Pero may tinanggal ba si PRRD? Kahit isang sekretary, wala. Kahit isang regional director, olats. Di po ba? Hindi po ito na-emphasize. Sa panahon lamang ni BBM, kinat off. Ito ha, matindi. Kahit tamaan yung administrasyon ni PBBM, wala siyang pake. Ang importante matapos na to kasi mahabang panahon na po ito. Nananalaytay, isipin nyo, trilyon na po ang nananakaw sa pera ng bayan sa mga proyekto ng ating pamahalaan. Hindi ginagawa, substandard. Yung ganito kakapal na semento, ginagawang ganito kanipis. Di ba? I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminus-minusan. Grabe, no? Ganun lang, mga sangkay. To clean. Pero walang paglilinis na nangyari. Hindi na nga po natin alam ano nangyari after this, eh. Pandemic po ito, mga sangkay. 2020. Oh, di ba? Ngayon, anong opinion dito? Ito na lang, mga DDS na lang. Anong opinion nyo dito? Kayo na mismo ang sumagot. Ano ang inyong opinion? Hindi yan paninira. Ayan po. So sa madaling sabi guys, si BBM lamang ang may bayag. Kasi si BBM hindi natakot na banggain ang kanyang sariling gobyerno para lang maputol ang nananalaytay na ugat ng mga nakawan sa mga proyekto ng ating bayan. Isipin nyo ang ganda sana ng Pilipinas guys. Ang ganda sana ng ating bansa kung lahat ng mga projects nagagawa. Yung mga semento natin, mga sangkay, lahat ng yan, puro itim yan sana. Mga ispaltado lahat ng mga semento natin. Buong bansa kung nagagawa lahat ng proyektong ito. At hindi po nananakaw yung budget. Hindi po nagiging substandard. Ispaltado sana ngayon, mga sangkay. Itim na itim yung semento natin, mga kalsada natin. Magaganda yung disenyo ng kalsada natin. Yung flood control maaayos. Yung tulay maaayos. Wala sanang bumabagsak na mga tulay. Kung nagagawa lamang ng maayos sa mga proyekto. Ngayon, sino ang pumutol? Hindi nagawa ni PRRD. Si PBBM ang gumawa ng aksyon. At ngayon, eto may mga makukulong dyan. Mga senador, congressman, kontratista, mga miyembro ng DPWH. May mga mananagot po dito. Abang-abangan po natin yan. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.